Sabay-sabay natin tunghayan ang pelikula na kung saan nagkaanak ang babae sa isang bata, dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tara at simulan na natin. May isang batang lalaki na abala sa ginagawa na nagngangalang Didek. Tinutulungan niya ang isang mekaniko na ayusin ang traktura. Narinig nila ang balita sa radyo na ang mundo ay nasa panganib dahil sa solar storm. Sinabi ng mekaniko na hindi siya naniniwala. Hindi raw ito totoo, mas naniniwala pa daw siya sa mga alien na malapit nang sakupin ang mundo. Isang babae naman ang makikita, ang pangalan niya ay Alba. Nakasakay ito sa scooter patungo sa ama na pinag-aaralan ang mga pagbabago ng klima. Bago siya pumasok sa kuweba ay nag-video muna siya. Si Alba ay isang guro na mabait sa kanyang mga estudyante, at talagang hilig niya ang pagkukuha ng mga video sa bawat mahahalagang nangyayari sa kanya sa araw-araw. Nang pumasok na siya sa kuweba kasama ang ama ay nakumpara nila ang klima sa loob at labas ng kuweba. Habang ginagawa nila ito ay binavideo ni Alba ang kanyang ama para kuhaan ng mensahe para mailagay niya sa kanyang diary. Ayon naman sa mensahe ng ama na kung aalagaan daw natin ang kalikasan ay aalagaan din daw tayo nito. Kinaumagahan bumalik ng siyudad si Alba at nadaanan niya ang kanyang estudyante na si Didek at ina nito. Kinamusta ng ina si Didek sa gurong si Alba kung may progreso ang anak sa wikang English. Ang sagot naman ni Alba ay maayos naman dahil nakikinig naman daw ito ng maayos sa klase. Ilang saglit lamang ay may dumaan na mga kabataan at binyuli si Didek. Mabuti na lang nandun ang ina at pinaalis ang mga ito. Maya-maya ay nakabalik na si Alba sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang ama na naghahanda para pumunta sa Barcelona. Saglit lang silang nagkausap dahil nagmamadali ang ama ni Alba. Nang yayakapin siya ng kanyang ama bago sana umalis, ay pinigilan niya dahil marumi ang mga kamay nito. Ikinalungkot naman ng ama ang inasal na iyon ni Alba. Kinabukasan ay napag-tripan na naman si Didek ng mga bully. Itatapon si Didek sa lawa at mabuti na lamang ay napadaan si Alba sa kinaroroonan ng mga ito. Sinubukan sanang pigilan ni Alba na maitapon sa lawa si Didek ngunit nahuli ito, dahil naihulog na ng mga bully si Didek sa lawa. Hindi marunong lumangoy si Didek. Kaya agad na tumalon si Alba sa tubig upang sagipin si Didek. Kasabay nito ay nagkaroon ng solar storm, namula ang paligid. Pag-ahon nila ay nasusunog na ang lahat ng nakikita nila. Sinubukan ni Alba na buhayin si Didek sa pamamagitan ng CPR. Nang nagkamalay ang bata ay parehas sila nagtaka sa kung ano ang nangyayari sa mundo. Patuloy na nasusunog ang paligid. Pati ang mga tao ay nasunog rin. Naglakad-lakad sila at nakita ni Didek ang bangkay ng kanyang ina sa nasunog na tindahan, kaya pinakalma siya ng guro. Sumunod na eksena makikita si Alba at Didek na naglalakad sa snow, at narating nila ang isang kuweba. Sa loob ay natagpuan ni Alba ang mga gamit ng ama, at yun ang ginamit nila bago sila nagpahinga. Nang sumapit ang liwanag ay umalis sila para puntahan ang bahay ni Alba. Naiyak si Alba nang makitang nawasak ang bahay. Tinungo nila ang farmhouse at natuklasan nilang nasira din ang telepono, radyo at iba pang mga gadgets. Sa kabutihang palad ay gumana ang solar charger. Gamit ang dala niyang cellphone ay tinawagan niya ang kanyang ama ngunit hindi ito sumasagot. Nagpasya silang lumabas para maghanap ng tulong. Sa paglalakad nila ay nalaman nilang grabe ang sakunang nangyar. Swerte lang talaga nila dahil nang mangyar ang solar storm ay nasa ilalim sila ng tubig sa lawa, kaya nakaiwas sila sa kamatayan. Nang makakita naman ng baril si Didek ay binawalan siya ng guro at sinabing wag itong pakialaman. Bigla namang naisipan ni Alba na pumunta ng Barcelona, kaya kinuha niya ang motor. Nang itinulak ni Didek para makaandar, ay natamba ito at natusok sa nakaazling bakal, kaya nagpasya sila na bumalik sa farmhouse. Kinagabihan ay nagising si Alba sa sakit, nilinis ang sugat at tiningnan ang mga lumang litrato. Kinabukasan ay tiningnan niya ang diary ng kanyang ama at napagtanto niya na tama ang kanyang ama tungkol sa global warming. Tinuloy niya ang pagbavideo sa mga nangyayari ngayon sa kanya. Nalulungkot siya dahil ilang araw na wala pa ring rescue na dumarating. Nang dumilim na ay nilagnat si Alba dahil sa tinamong sugat kaya inalagaan siya ni Didek. Nagsabi siya na kailangan niya ng antibiotic. Aalis na sana si Didek para maghanap ng gamot. Kaso pinigilan siya ni Alba dahil delikado sa gabi. Ngunit nang nakatulog si Alba ay umalis si Didek upang maghanap ng antibiotic. Bumalik si na may dalang gamot at itinusok ito kay Alba. Binisita niya rin ang nawasak na tindahan at garahe na kung saan siya tumutulong sa paggawa ng traktura. Nagising naman si Alba na mabuti na ang pakiramdam. Niyakap at hinalikan siya ni Didek sa tuwa dahil magaling na ang sugat niya.
ngunit nag-iwan ito ng malaking peklat. Sabi naman ni Alba ay gusto niya ang naiwang peklat, dahil may magandang istorya sa likod nito. Maya-maya ay nag-video si Alba at sinabing nagpaplanong pumunta sa Barcelona, ngunit nag-aalala ito dahil baka mawala sila. Nagising naman kinaumagahan si Didek na binabangungot. Nakita niya sa kanyang panaginip ang mga trahedyang nangyari. Paggising niya ay nakita niyang may dugo sa higaan at wala si Alba, kaya labis siyang nag-alala. Agad niyang hinanap ito. Nang natagpuan niya ang guro ay may nakita na naman siyang dugo sa binte at ipinaliwanag naman ni Alba na regla iyon, at normal lang ito sa isang babae upang magkaanak. Napatanong si Didek kung gusto niyang magkaanak, tapos napagkatuwaan nilang magbasaan. Nang makita ni Didek na bumakat ang passes ay sinubukan niya itong hawakan, ngunit pinigilan siya ni Alba at sinabing bata pa siya para sa bagay na iyon. Matapos ang ilang araw makikitang pinagpapraktisan ni Didek ang isang baril, ngunit pinigilan siya ni Alba dahil ayaw niyang masaktan siya. Ang sabi naman ni Didek ay para ito sa proteksyon nilang dalawa, ngunit wala siyang nagawa. Sinunod niya naman ang sinabi ni Alba pero inis itong lumayo. Pagkalipas ng 3 buwan ay nagduda na si Alba na kung may sasagip pa ba sa kanila. Sa paglipas ng araw ay natutunan nilang mamuhay gamit ang survival guide na gawa ng ama ni Alba. Nire-record ni Alba ang mga nangyayari sa kanila, at trinato niya ang kanyang kamera na parang kaibigan. Maraming taon ang lumipas, nagbinata na si Didek at naging matipunong lalaki. Nagsimulang makaramdam si Alba ng kakaiba nang makita ang katawan ni Didek. Isang hapon nakita naman ni Didek na nagdidilig ng halaman si Alba at nang naliligo na ito ay natigilan siya bigla. Nang tinuruan ni Alba magmasa si Didek, ay nagdikit ang mga kamay nila. Hindi napigilan ni Didek ang sarili at ninakawan niya ng halik si Alba. Kinagabihan ay sinira ng bagyo ang mga pananim nila. Gamit ang traktura ay nagpasya sila na pumunta ng Barcelona. Di nagtagal ay narating din nila ang Barcelona. Hindi nila natagpuan ang ama ni Alba. Nagsisisi siya na hindi niya pinagbigyan ang ama, nayakapin siya bago ito umalis, namimiss niya ang kanyang ama, hindi niya akalain na yon na pala ang huli nilang pagkikita. Malayo na ang napuntahan nilang lugar ngunit wala silang nakita ni isang survival. Narating nila ang isang studyum at doon ay naisipan ni Didek na maglaro ng football. Nang video ni Alba si Didek ay na-distract siya sa katawan ng binata, dahilan para mabitawan niya ang cellphone. Ang pangyayaring yun ay nagdulot sa kanila ng pag-aamin na gusto nila ang isa't isa. Sa gabi din na iyon nangyari, kung saan kailangan na nilang dagdagan ang populasyon sa mundo. Nilisan nila ang siyudad at piniling mamuhay malapit sa dagat. Di nagtagal ay sinabi ni Alba kay Didek na buntis siya. Inalam niya ang tamang pag-aalaga ng sanggol, at naisipan na, ang ipapangalan nila sa anak at nagustuhan naman ni Didek. Makalipas ang ilang buwan ay nakaranas na si Alba ng pananakit ng tiyan at sinabing manganganak na siya. Sa tulong ni Didek ay naipanganak ng maayos ang sanggol na lalaki na nagngangalang Kai. Kinabukasan habang inaalagaan ni Alba ang kanilang anak ay may nakita siyang yate, malapit sa baybayin. Natuwa siya na may maaaring may survival doon. Kabaliktaran naman ito ni Didek at sinabing hindi nila kailangan ang sinuman. Ngunit inilapag ni Alba ang sanggol sa mesa at kinuha ang atensyon ng posibleng survival. Nang mapansin niya ang isang lalaki na walang malay sa may pangpang ay nilapitan nila ito. Nang nagkamalay ang lalaki ay ikwenento niya ang nangyari at kung paano siya napunta doon. Masaya ang lalaking makita ang mag-partner dahil akala niya siya lang ang nakaligtas sa sakuna. Nagustuhan niya ang tinitirahan nila Didek at Alba. At sinabing gusto niyang ipakita ang kanyang tinutuluyan sa isang isla. Inanyayaan ni Alba ang lalaki na dito manirahan at nagpakita naman si Didek ng hindi pagsang-ayon. Naramdaman naman iyon ng lalaki at sinabing doon na lamang siya mananatili sa kanyang yate. Bago umalis ay humiling ang lalaki na yakapin sila dahil namiss niya raw ang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Sa mga nagdaang araw ay tinuruan ng lalaki si Didek na mapabuti ang kasanayan sa pang-araw-araw na gawain, upang mabuhay ng maayos. Sa kabila ng pagiging malapit nila ay patuloy na nagdadalawang isip si Didek sa intensyon ng lalaki. Isang umaga habang nagpapadidi si Alba ng anak niya, ay pinagmasdan siya ng lalaki nang hindi niya alam. Nahuli ito ni Didek at binulyawan siya. Sinabi naman ng lalaki na gusto niyang bigyan ng honey si Alba, dahil nahihirapan ito magpa-breastfeed. Nagustuhan naman ni Alba ang intensyon ng lalaki. At pinaliwanag naman nito ang magandang benepisyo ng honey. Salungat naman kay Didek na nagsabing handa na ang yate.
Nagpahiwatig siya na nais niya nang umalis ang lalaki. Bago umalis ang ay inanyayaan niya ang mag-partner sa simpleng salo-salo sa kanyang yate. Kinagabihan ay pinagbigyan nila ang lalaki. Sumakay sila sa yate at inanyayaan sila na doon na magpalipan ng gabi. Kahit labag ito sa loob ni Didek ay wala rin siyang nagawa dahil gusto ni Alba subukan iyon. Sinurpresa sila ng lalaki sa isang lumang projector. Sa wakas nakapanood sila ng pelikula pagkatapos ng ilang taon. Kinabukasan paggising ni Didek naramdaman niyang may mali dahil nakita niyang malayo na sila sa baybayin. Tinawag niya si Alba, ngunit hinampos siya ng lalaki kaya nahulog siya sa tubig. Pag-akyat ni Alba ay nakita niya si Didek sa tubig kaya agad niyang inihagis ang salbabida. Sinubukan siyang pigilan ng lalaki, ngunit mabilis siyang nakatalon upang sagipin si Didek. Nailigtas niya si Didek ngunit nakuha ng lalaki ang anak nila. Wala silang nagawa kundi panoodin ang yate papalayo sa kanila. Pagdating sa bahay nila pinagsisihan nila ang pagtitiwala sa lalaki. Lalo na si Alba na ibinigay ang buong tiwala. Pinagmasdan nila ang dagat habang namimagati sa pagkawala ng kanilang anak. Determinado si Alba na mabawi ang anak nilang si Kay. Kinabukasan pumunta sila sa lumang library upang maghanap ng palatandaan sa isang isla na posibleng tinutuluyan ng lalaki. Naiinis si Alba dahil hindi alam kung saan magsisimula. Sa kabutihang palad habang inaayos ni Didek ang yate ay nakita ni Alba ang logo ng tandang sa pinto. Naalala niya ang sinabi ng lalaki na gusto ng mga bubuyog ang mga bulaklak na may hugis tuka ng tandang. Bumalik sila sa library upang hanapin kung saan matatagpuan ang lalaki na may hugis tuka. At dahil siguradong doon nakatira ang lalaking dumukot sa anak nila. Dahil sa matiyagang paghahanap ay nakita nila ang bulaklak at kung saan ito matatagpuan. Kinabukasan ay sinimulan na nila ang kanilang paglalayag upang mabawi ang kanilang anak. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang isla. Habang naglalakad ay narinig nila ang iyak ng isang sanggol. Sinundan nila ang iyak at natagpuan nila ang hideout ng lalaki. Sumilip sila sa isang butas at umaasa na makikita kung nasaan ang sanggol. Nakita nila ang lalaki na naglalakad. Sinabi ni Didek na babarilan ang lalaki ngunit nag-alala dahil baka may kasama ang lalaki. Ilang saglit pa ay umalis ang lalaki kaya nagkaroon sila ng oportunidad. Pinuntahan ni Alba ang umiiyak na sanggol, ngunit hindi niya ito makuha dahil nakakulong ito sa isang holo na nakalock. Habang si Didek ay nagbabantay sa labas, hinanap naman ni Alba ang susi ng holo ngunit hindi niya ito matagpuan. Kaya sinubukan niyang puwersahin buksan ang holo. Hindi sapat ang kanyang lakas kaya tinawag niya si Didek. Siya ang humawak ng baril at nagbantay sa labas habang si Didek naman ang sumubok na buksan ang holo. Nang umiyak ang sanggol ay napatingin si Alba sa Derek Sion nito, kaya nawala sa kanyang paningin ang lalaki. Maya-maya lang ay sinunggaban siya ng lalaki mula sa likuran. Sa sandaling iyon ay lumabas si Didek at nakitang bihag si Alba ng lalaki. Parehas sila tinali ng lalaki sa mga duyan. Nang bantaan ni Didek ang lalaki ay nagalit ito. Upang maiwasan ang away ay inalok ni Alba ang sarili sa lalaki, kung papalayain siya at ang anak na si Kay. Pinalaya ng lalaki si Alba ngunit nagbanta ito na may kahihinatnan siya kung hindi siya susunod sa utos. Agad pinuntahan ni Alba ang anak, ngunit di niya muna nabuksan ang holo. Sinabi ng lalaki na hayaan na munang umiyak ang sanggol dahil masarap pakinggan ang iyak nito, na parang musika sa kanyang mga tenga. Tapos binigay niya ang susi kay Alba upang padidiin ang anak niya. Natuwa ang lalaki sa nakita niya at umakyat na muna ito para tingnan si Didek. Habang nalingat ang lalaki ay nakatakas si Alba kasama ang anak. Alam ng lalaki na hindi basta-basta makakalayo si Alba, kaya pinagtuunan niya ng pansin ang bihag na si Didek. Gamit ang flies ay dinurog ng lalaki ang kinabukasan ni Didek kaya napahiyaw ito at nawalan ng malay. Pagkatapos ay tinungo niya ang mag-ina na si Alba at sinubo ang daliri sa sanggol upang hindi ito umiyak. Nang magpatuloy siya sa pagtakbo palayo ay muling umiiyak ang sanggol kaya hindi sila makalayo sa lalaki. Nagtago sila sa ilalim ng ugat ng puno at sinet up ang recording na umiiyak ang sanggol upang linlangan ang lalaki bago niya binalikan si Didek sa duyan. Sinubukan niyang tanggalin ang pagkakatali kay Didek. Ngunit mabilis na nakabalik ang lalaki. Humingi ng tawad si Alba sa lalaki at nagsabi na ibalik niya ang sanggol sa crib. Kasabay nito ay sinisikap ni Didek na makawala sa pagkatali gamit ang binigay ni Alba na patalim. Pinaalala ng lalaki kay Alba ang usapan nila ngunit nagtaksil siya.
dahil doon binaril siya sa bintay bilang parusa. Habang sinizermonan siya ng lalaki ay nagawang makalaya ni Didek. Sinaksak niya ang lalaki sa likod, ngunit malakas ito upang labanan siya. Nakuha naman ni Alba ang baril at sinabihan ang lalaki na tumigil. Nang lapitan siya nito ay napilitan siyang barilin ito sa balikat. Sinampal siya ng lalaki at nahulog sa basement. Gamit ang palakol ay inatake ni Didek ang lalaki, at gumamit naman ang kalaban ng sandata laban kay Didek. Nang parehas nila nabitawan ang gamit ay nakuha ng lalaki ang baril at si Didek ay nakuha ang car 8. Nang marinig ni Didek ang iyak ng anak ay tinarak niya ang car 8 sa lalaki, ngunit nabaril siya nito. Namatay ang lalaki at alam ni Didek sa sarili niya na di na rin magtatagal ang buhay niya. Sa huling pagkakataon ay hinalikan niya ang anak. Sinubukan ni Alba sagipin si Didek ngunit huli na ang lahat. Nagluksa si Alba at pinaanod ang bangkay ni Didek sa dagat. Pagkalipas ng ilang taon ay makikitang ang mag-ina ay masayang namumuhay sa kanilang farmhouse. Lumaki si Kay, bilang malusog na batang lalaki na mahilig din sa football, katulad ng kanyang ama. Sa huling eksena ay makikita ang mag-ina na patuloy na hinaharap ang kinabukasan ng mundo at kanilang pagmamahalan ang magiging binhi sa simula ng isang katauhan. Nagustuhan niyo pa ang kwento? Maaari niyo rin naman mapanood ang kabuuhan ng pelikula. Ito ay pinamagatang Second Origin. Kung nagustuhan niyo ay maaari bang humingi ng pabor na pa-subscribe naman para sa mas marami pa nating kwentuhan. Maraming salamat!